Palang umaga po sa lahat. Hallelujah. Kumusta po kayo, mga Kadun-Watcher online? Kumusta din po kayo, mga Kadun-Watcher online? Good morning, everyone. Good morning po, everyone. Good morning, everyone. Pastor Nelia, Pastora Nelia, Pastor Mer, Pastor Nilo, lahat Pastor pong pastor. Ramir. At sa lahat Good morning At sa lahat ng mga good morning po sa lahat ng mga kapasturan. Amen. Shalom everyone. Tayo po ay magpuri at magpapasalamat sa Panginoon. Sino yung mag-lead ng worship ngayon? Uy, di ba ito ano, Lord? Nawala si Jonah eh. Nawala nga ating mga worship leader. Eh, sige, kayo na lang. Ano nakakatayin natin? Sige. Hallelujah. Wala pa eh. Kailangan natin na mag-umpisa ano na, 11 minutes na tayong late. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagising sa umaga. Yes, Lord. Hallelujah. Sige, mag-worship na tayo sa Panginoon. Pagising sa umaga. Pagising sa umaga. Naaalala ka. Nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Yes, God. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay gagaling sa'yo. Yes, God, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Tunay ngang ang kalakasan namin, Panginoon, ay nanggagaling lamang sa iyo. Sa oras na ito, Lord, na-acknowledge namin ang iyong presensya, O God, sa kalagitnaan namin, Lord. Hallelujah. Sige po, gusto ni Lord na makarinig ng papuri sa pamamagitan ng ating mga salita, yung sarili nating pagpupuri sa Panginoon. Buksan natin ang ating mga labi. Ito yung gusto ni Lord, yung ating mga labi ay sa pagpupuri. Punuin natin ang mga psalms, punuin natin ang mga pag-awit sa Kanya, sa sariling paraan. Salamatan natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, pasasalamatan ka. Hallelujah. Nararapat lang, Lord. Hallelujah. Itataas ka po namin. Oh, we exalt your holy name, Lord. We glorify your name, O God.
We magnify you, Lord. Hallelujah. 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 Rabba-dabba-ba-ba-ba-ba-ba, yarashe. Oh, rabba-ba-ba, hindi, oh, ba-ba-ba, yarashende, habba-ba-ba. Yes, Holy Spirit. Ayabashende, shikarabahende, yarabba-ba-ba-ba-ba. Yes po, Ate Lene. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, nisan pa kami dumudulog at lumalapit kami sa iyong pangalan sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan naman na binibigay mo sa bawat isa sa amin, na tuwing umaga kami binabangon mo, Panginoon, para po, Lord God, ganapin, Panginoon, ang pinapagawa mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sa dakilang mong pag-ibig, O Diyos, na pinadarama mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kami, Panginoon, tulungan, Panginoon, na ang masunod namin, Lord God, sa buhay namin ito, yung kalooban mo, hindi po yung mga nais namin, Panginoon. Ano man mga pakana ng kaaway, Panginoon, sa mga buhay namin, sa pangalan ni Jesus, ito'y aming nire-rebuke right now, in Jesus' name. Ano man mga hadlang ng kaaway, para hadlangan ang gawain ito sa pangalan ni Jesus, and rebuke sa pangalan ni Jesus. Lord, ikaw ang nagbukas ng gawain ito, Panginoon. Hindi mo ito pababayaan na isara ng kaaway, sapagkat ikaw ang nagbukas, yung Diyos na makapangyarihan ng langit at lupa. Kaya Lord, salamat sa pag-iingat mo. Ang dalangin po namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na yung anointing, double anointing, O Diyos, ang hayaan mo, Lord God, na ibuhos mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan at dadaloy, Panginoon, tulad sa mga online viewers at sa mga silent viewers, na sila man, O God, ay magkaroon ng uhaw sa iyo, Panginoon. Magkaroon sila, Panginoon, ng pagnanasa, Panginoon, na makilala kanila, Panginoon, ng sa napakalalim ng kapamaraanan pa ng iyong mga salita, Panginoon. Gumawa ka, gumalaw ka sa kanilang mga buhay, O Diyos. Gamitin mo instrument at tunwats na ito, Panginoon, sa pag-abot ng maraming kaluluwa, para man sila, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na kaligtasan na ipinangako mo. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong lingkod sa umagang ito, natatayo sa iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na salamat na ibuhos mo sa Kanya yung kapangyarihan na galing sa iyo, na sa bawat pagtayo niya, Panginoon, sa iyong gawain, ang makikita sa Kanyang buhay, Panginoon, yung biyaya mo, Panginoon, yung kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa anointing, Panginoon, na patuloy na ibinuhos mo na sa bawat isa sa amin, at ibukas mo ang puso namin, ang aming kaisipan sa umagang ito, na maunawaan namin, O Diyos, yung revelation sa umagang ito, Panginoon, na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Maunawaan namin, Panginoon, ng lubusan, kung paano ka maghari sa mundong ito, kung paano ka maghari sa mga buhay namin. Kaya Lord, thank you sa umagang ito. Binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng iyong buktong na anak na si Jesucristo. Amen. 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 Blessed morning po mga Kadon Watchers sa online. Kumusta po kayo? Ate Matilde Kahumban de Luna. Nandiyan na si Ate Matilde, si Ate Lita de la Paz, si Ate Jessica. Nandiyan na din po si Ate Celia Sabala. Wow. Dito daw siya, may katukayo po kayo dito. Ate Celia, meron po kayong katukayo dito. Amen. Hallelujah. Celia David. No, si Ate Celia David naman siya. Amen. Kumusta po Morning, kayo? everyone. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ate Lita de la Paz. So, sabi niya, amen daw. Nawala yung cellphone mo. Ayan na. Amen. Hallelujah. Amen daw. Sabi ni Ate Matilde Kahumban de Luna, mga Kadon Watchers sa online. Ano po. So, pasensya na minsan ay yung mahina po yung signal Morning natin. po sa mga kadunot, sir. Amen. Like and share lang po natin yung ating Don't Watch ngayon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. May naayos lang ko sa isang cellphone ako, kaya hindi ko magamit yun. Hallelujah. Salamat sa Lord. Ate Tintilo, blessed morning. Alam ko, manonood din. At saka sa ating minamahal na Pastora Nelly. No, nanood ako ng Midnight Prayer Watch. Tapos sa kalagitnaan, nakatulog na pala. Hanggang alas 2, naka-open ang aking ano. Hindi, nandoon pa din, open pa din. Pero hindi ko nahawak yung cellphone ko. Nakatulog ako yan.
Pero sabi ko, reply na lang po ako, Pastora. Sabi, salamat sa Panginoon. So, ganun talaga. Minsan ay gusto mong manood. Ngaya nga, so the spirit is willing. Willing talaga yung espiritu natin na gawin yung kalooban ng Diyos. Pero yung the flesh talaga, no, nangangailangan ng pahinga. Nangangailangan din ng weak talaga, pero kailangan natin mapuspos ng kapangyarihan ng banal na espiritu para magawa natin yung mga gawain ng Diyos. Kahapon as testimony din, no? Kasi testimony tayo ngayon. Sabi na kahapon, sabi ng isa sa mga member dito ng Purpose, Pastora, napanood ko yung mga mga live lahat, pinanood ko, hindi lang ako nagko-comment. Sabi ko nga, confirmation po yan. Sabi ko, kasi balak natin na na lang, sa Messenger na lang, yung mga Kadon Watchers, sa Messenger na lang tayo mag-meet, hindi na dito sa FB. Sabi ko, paano kaya yung mga silent viewer na nakarinig din, gusto din silang makarinig? Amen? Marami ka na silent. Oo, sabi ni, diyan nagtitinda ng mineral water, sabi niya, alam mo, Pastora, napanood ko yung lahat ng mga live mo. Sabi ko, ganun ba? Sorry to God. Nga? Oo, yun. Yung matangkad na babae. Yung asawa yun. Asawa ni Abit. Hindi. Yung nasa Purpose. Yung matangkad na babsigang ba yun? Kasi Higa, yung asawa. Oo, yun po yun. Ayun nga yun. Siga, sining. Hindi ko na nakikita yung Hindi yung yung nag-ano lang siya, nagtindira lang doon. Nagtindira? Opo. Yung medyo chubby, ang katawan. Yung matangkad. Oo, yun. Sabi ko, sabi ko, balakot ba naman namin na kasi marami kasing gusto, hindi, mayroong kasing talaga, ipahinto na daw ito. Mayroong nagsasabi. Marami pong Kasi hindi daw pwede yung babae. Kasi hindi daw po pwedeng babae mag-share. Puro daw lalaki dapat ang Oo, marami. Papayag po ba kayo mga Kadun Watcher dyan na ihinto na natin? na lang tayo, Messenger na lang po tayo. Gusto natin ng confirmation. Kasi kahapon, sabi ko nga, paano yung mga nagsa-silent na gusto din makakinig sa salita ng Diyos. Hindi sila nagsisimba, pero nakakapakinig pa din sila. So, ang pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, kaya pray lang, more prayer pa. More prayer pa. Malapit na kami ding mapunta sa India, wala pwedeng maghahawak na dito. Yung na pwede daw silang mag-unwas pero hindi na mag-online. Amen. So salamat sa Panginoon. So prayer lang kung talagang sa Panginoon to, siya yung may gusto nito. Hindi naman na hindi ka nakarinig na sinasabi ng Lord. So, pray lang po tayo. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. So, nasa Episo, ayan, yung kahapon na kino-comment ko, ito yung dapat na ngayon pala yun. So, ito po yun ang ating tema. Episo chapter 4, verse 1 to 16 po tayo. Episo chapter 4, verse 1 to 16. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Ang ating tema ngayon. So, sabi dito, sa verse. Verse 1. Verse 4 ng Episo. Verse 4 ng Episo. Hanapin ko dito para i-comment ko din. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Dito kay Ate Lynn. Pagkakaisa sa Espiritu. Yan po yung ating gulay-gulayin ngayon. Pagkakaisa sa Espiritu. So, chapter 4, verse 1 to 16. Opo, yun po yung ating gulay-gulayin ngayon sa salita ng Diyos. So, basahin natin sa Tagalog version. Iko-comment ko lang dito. Ito lang kay Ate Lynn ang gagamitin ko kasi ayan na, dali lang at Wala pong problema. Wala pong problema. Isa din sa na-develop namin dito yung kapatiran, yung parang kapatid na yung mga turingan sa isa't isa, relationship sa bawat isa, na talagang diyan din na-develop dito sa Don't Watch na ganito, Don't Watch Share. So, salamat sa Panginoon at mababantayan din naman, pwede naman tayong makoreksyonan, no? Kasi naka-online kung mamali yung mga sinasabi, pwedeng makoreksyonan. Ganun po yun. So, salamat sa Panginoon and glory to God. So, ngayon po, hallelujah, salamat po Panginoon sa
pagbulay-bulay na naman namin sa salita mo, Panginoon. Lord, Panginoon, ikaw po magbigay sa amin ng wisdom, Holy Spirit, sa lahat ng aming babasahin, lahat ng aming mga exhortation yung aming isi-share, Panginoon, ay hindi nanggagaling sa amin, Panginoon. Lord, nanggagaling sa iyo. Sinabi ng salita mo, Panginoon, na yung mga nakulangan sa karunungan, hihingi lang sa iyo at ikaw ay magbibigay. Pagbibigay po, Panginoon, na walang panunumbat. Ganun po ka, Panginoon. Kaya humingi kami ng karunungan, more na karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At walang iba ang tinataas namin dito, Lord. Ikaw lang, O God, sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Hallelujah. So, sabi dito, chapter 4. Verse 1 to 16. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Ang sabi dito, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinatawag ng Diyos. Ang nagsasalita po dito si Pablo pa din, si Apostle Paul pa din sa mga sinusulatan niya na taga-Efeso. No, yan po yung sinasabi dito ni Pablo. Ang kausap niya, ang audience niya dito, yung sinusulatan niya, yung mga taga-Efeso. At ngayon po, tayo po yun. Sinasabihan ni Lord. No? Sinasabihan ng lingkod ng Diyos na with the power of the Holy Spirit. Sabi dito sa verse 2, sabi dito, kayo'y maging mapagkunbaba, mahinahon, at matyaga. Amen? Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Amen po ba? Noong una talaga, kung hindi pa ako Christian, hindi ako mahinahon magsalita. Para maragsa ako magsalita, bilis kong magulat, bilis kong magalit. Pero unti-unti po pinaprocess ang heart ko. At kahit na ano pa mang galit sa kaharap ko, nahinahon pa din ako. Yun pala, gawa na ng Holy Spirit, hindi na gawa natin. Wala tayong pagmalaki. Ano po? Basta totoo tayong na born again talaga. Pati yung ating mga ugali, nakikita na nakikita unti-unting binabago ng Diyos araw-araw. No, from glory to glory. Ano? Mahinahon. Sabi niya, mahinahon magsalita. Sabi niya dito, at matyaga. May pasyensya. Kahit na 1 hour ka nang naghihintay, hintayin mo pa din. Bakit? May patience ka eh. Hindi ka nagagalit. Ano po? Hindi ka mabilis magalit. May patience yung heart mo. Ganun po yun. So sa 2, no, sa 3 na po tayo. Magparaya. Sabi niya, no, karugtong pa din po sa 2. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ano po yung dahilan? Bakit po tayo magparaya? Dahil sa pagmamahal sa isa't isa. Magparaya. No? Kung gusto niya, sige, sa'yo na lang. Kasi nagparaya ka. Hindi mo aagawin na, ay, akin na lang yan kasi gusto ko. Eh, kung doon sa kabila ibibigay, wala kayong magagawa. Kasi dapat magparaya yung puso mo. Ano po? So kasi hindi tayo namumuhay base sa ating emosyon. Ang totoong born again po, mga pinanganak ulit sa Espiritu, na sa pamagitan ni Kristo, ay marunong nang magparaya. Hindi na sakim, hindi na greedy, marunong nang, yun po, marunong na ka nang magparaya. Magparaya, instead na sa'yo yun, bigay mo, para matuwa naman, maligayahan din yung, yung taong gustong-gusto niya, para mapanatag siya ang kalooban niya. Ganun po, no, magparaya. Hallelujah! Kaya na ba nating magparaya? Amen. Amen. Hallelujah. Sa verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Amen? No? Sabi niya dito, hallelujah, sa 3, basahin natin uli, bulay-bulay natin ito. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Hallelujah! So, mapamanatili lang pala yung pagkakaisa na nanggagaling sa Espiritu, no? Ang banal na Espiritu mananatili lang pala sa atin pag may kapayapaan. So, pag wala ng kapayapaan ng isang tao, puro na kasiraan, so wala na yung, hindi mo na mararamdaman yung Holy Spirit. Ano na siya, nagtatampo. Hindi naman siya aalis sa puso natin, pero nagtatampo, kaya hindi mo siya mararamdaman. Ganun po yun. So sa ating buhay, kailangan natin mananatili ang pagkakaisa. No? Sa 4,
may iisang katawan at iisang espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Iisang espiritu po ba tayo? Ang isang espiritu po, hindi po siya, wala pong division at hindi po nagsisiraan, wala pong insecurity, dapat may pagpaparaya, may pagbibigayan, one spirit po tayo. No, malalaman mo ang isang samahan pag may one spirit, wala pong awayan. Wala pong plastikan na maganda lang po sa harap, pag sa talikod, ano nang sinasabi mo. So, yun po yun. Kung wala pong spirit of division dito, wala na yung mga spirit na yan. No? So, sa ating buhay, one spirit ba po tayo, na isa lang ang ating itinataas, si Jesus lang. Amin. Wala pong dapat mapagmalaki. Kahit na gaano pa tayo ka-unlimited, galing din yan sa Panginoon. Kahit kaano pa tayo kayaman, nanggagaling yan sa Panginoon. Tayo ay empty. Wala po tayong dala nung tayo isinilang sa mundong ito. Kung aalis tayo, wala naman din tayong dadalhin. Hindi, ibigay na natin, ano na natin, iso na natin sa gawain ng Diyos. So, pati yung buhay mo, sabi ko nga, minsan sabi ko nga, Lord, grabe yung ginawa mo. No, kung ako lang to, hindi ko to kaya. Pag si Lord kaya, kasi hindi na ikaw ang iniisip mo yung kapakananan ng iba. Amen. Pag malalaman mo yan, kung one spirit tayo, hindi na ang ating sarili, hindi na tayo makasarili. Ang kapakanan na po ng iba ang ating iniisip. Amen po ba? One spirit ba po tayo? Kasi si Jesus, kapakanan ng ibang iniisip, kapakanan natin eh. So kung tayo ay mga Christian, Christ-like, kaugali ng Panginoon, siyempre, hindi na muna iisipin yung sarili mo. Iisipin mo yung iba kaysa sa sarili mo. Ayun po yun. No? Kaya, nagkakaisang espiritu sa Panginoon, wala nang pag-awayan kasi hindi siya nag-iisip sa kanyang sarili. Ako na lang lagi gano'n. Ay, ako na yan. Sarili pa din ang iniisip niya. Amen. No, kaya hindi mabigay ang pinaka-best sa Lord kasi laging may reservation sa sarili. Amen. Hallelujah. So dapat tayo may pagkakaisa, no? Ang pagkakaroon ng pagkakaisa hindi dapat mag-isip na sabihin natin, ay, mas magaling pa yung iba kaysa sa'yo. Hindi ka, ay, ako yung pinakamagaling. Hindi po. Kailangan na, hindi mo iniisip na magaling ka. Iniisip mo na, kung wala ang Diyos, hindi natin ito makakaya. No? Kung wala blessed morning din po, Brother Raul. Kawilan, nandiyan din po si Brother Raul. Ano po, so, hallelujah, sabi niya 5, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama natin lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Amen po ba? May isa po ba tayong Diyos? Yung Diyos ba ninyo ay Diyos ba? Yung Diyos ba namin ay Diyos nyo rin? Naniniwala ba tayo na ang ating Diyos ay in 3 person but one God only? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. No? Ang Ama, siya yung nagplano ng lahat. Ang fulfillment sa plano na ay si Jesus. At pagkaalis ni Jesus, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu iniwan sa atin. Kaya humayo tayo dahil to sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin. No? Naniniwala ba tayo na iisa lang ang ating Diyos? In 3 person. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Iisang Diyos, sabi niya dito, iisang Diyos, sabi niya dito, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo. No? Saan ba tayo bautismuhan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, doon tayo binabautismuhan. No? So, sa 6, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang ganda ng mga, mula kahapon, mula nakaraan, grabe sa Efeso pala, Ngayon ko lang ito talagang parang nagsisink in na sa heart ko ngayon. Nung na-inlove na ako sa Panginoon. Kasi noon marami pa akong iniisip, mga naiba, kaya hindi ko nakapokus sa pagka-inlove ko sa Lord. Ngayon, sabi ko, ganito pala pag na-inlove ka na sa Panginoon, yung pagkain mo, yung pagkain spiritual ang pinakamahalaga sa'yo. Hindi ka na nagugutom. Bakit hindi ako nagugutom, Lord? Yung mga ganun. No devotional, no food, yung mga ganun. Grabe. Hallelujah. Grabe. Sabi ko, Lord, grabe ka, Lord. Hawakan mo yung buhay ko.
tawakan mo yung buhay ko. Ito yung pinaka-the best na buhay na naranasan ko ngayon. Amen. No? Ngayon pala, na talagang, bakit ka masaya? May nagtatanong, kasi in love ako sa Lord eh. Pag in love ka pala talaga sa Lord, masayang-masaya ka. Amen? Kasi hindi ka na namubuhay nang aayon sa mga kahalayan sa mundong ito, nang maayon sa mga sinasabi ng mga tao. Wala silang pakialam, basta kami ng relationship namin sa Lord, ganun kami. Amen? Ganun kami ka-close ni Lord. So, ganun tayo, magkakaisa tayo. Magkakaisa, iisang Diyos, no? Sabi niya dito, no, grabe, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat. Kumikilos sa lahat. Kumikilos sa ating lahat. Kayo na nanonood ngayon, even sa mga silent viewer na nanonood na hindi nagko-comment, sabi. At nga kahapon ko lang na mayroon palang nanonood na hindi nagko-comment. Napanood niya lahat, napakinggan niya lahat. Kahapon din to sa naglilinis dito si Ate Juliet. Mula nung umpisa, sabi ko nga, grabe si Lord. Ngayon ang pinapakinggan niya yung ating mga online, yung mga sharing. Hindi sila nagko-comment sa mga silent. Na mga nagre-reply. Kaya nga minsan umabot ng 300, 400. Bakit na mayroon yung mga silent viewers? So sabi ko nga, Lord, glory to God, glory. Salamat Panginoon, ginamit mo kami. Parang lupay-pay tayo, parang humihina tayo pag Meron nga tayo live dyan na umabot ng 1K na. Oo, amen. Glory to God. Salamat sa Lord. So sabi dito, isa, no? Di ba kanta ito? Isang Panginoon, narinig ko to noon, nung bata pa ako, kinakanta ito sa traditional natin na mga religion. Kinakanta ito, pero verse po pala ito, no? Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nanatili sa lahat. Naalala mo ba na kinakanta ito sa church, no? Sa simbahan din? No? So, may isang katawan. Di ba may kanta? Hindi ko lang makuha yung tuno eh. May isang katawan, isang panampalataya, isang Panginoon, no? At tayo ay nagkakaisa. Kung ganito po tayo, syempre kaharian po tayo. Pero kung tayo po'y nagsisiraan, hindi tayo, taga-kaharian ka din, pero kaharian sa kabila, kaharian sa kadiliman, hindi kaharian sa kaliwanagan, hindi kaharian na sa Diyos. So, dalawa kasi ang kingdom. Kingdom of darkness at kingdom of light, kingdom of God. So, saan po tayo sa kaharian nito? Pag nagsisiraan tayo, walang pagkakaisa, saan po tayo nabilong? Hindi pwede na sinasabi natin dito, paglabas natin sa labas, iba na yung sinasabi. Kaya dito, ganito yung sinasabi natin, paglabas natin, ganun pa din tayo, kapatiran pa din. Walang pagsisiraan. Kung may pagsisiraan, may mga kampi-kampi, division po yan, at hindi po yan nanggagaling sa Diyos. Kasi sabi dito, isang Panginoon, isang Ama, iisang bautismo, no? Grabe, no? Iisang bautismo, iisang pananampalataya, no? Siya ang Panginoon na higit sa lahat at kumikilos sa lahat at nanatili sa lahat. Amen? Nanatili ba ang Panginoon? Dapat pananatilihin natin. Bakit? Pag hindi, ayan na naman, nakalusot na naman ang kaaway, tira na naman ang ating heart. Heart ang unang tirahin eh. Kaya breastplate of righteousness. Kasi yung heart natin ang unang tirahin ng kaaway. Ayan, nasaktan ako. Iniisip mo na, tapos sinasalita mo na. No, ang gagawin ng kaaway, yung sasalitain ka ng mga masama. Pagka nakasalita ka na ng masama, nanalo na siya. Wag nating hayaan na manalo ang diablo, mga kapatid. Wag nating hayaan. Magkakaisa po tayo para sa Panginoon. Magkakaisa po tayo. No? So kung mayroong nang hindi kasali sa pagkakaisa, hayaan mo na siya. Ayaw ko kaya na pagkatapos ng buhay na ito, yung mga sungayan ang kasama ko. Kayo, gusto nyo ba? Ayaw ko eh. Gusto ko nasa langit. Gusto ko na kasama si Jesus. Mga puti, nag-aawit, nagpupuri sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, practicein na natin yon. Kasi hindi lang nung pagkamatay na tayo, nalalaman natin. Ngayon pa lang nabuhay pa tayo, malalaman natin yan kung nasa kaharian ba tayo ng Diyos o nasa kaharian ba tayo ng kadiliman. Kasi makikita lang, maririnig yan sa mga sinasabi ng ating bibig. No, kung anong sinasabi ng bibig mo, diyan kay identify ni Diablo, ay akin pala to. Ay, sige, simba ka lang, okay lang. Upo ka lang dyan. Paglabas mo, akin ka pa din. Oh, hallelujah.
Hallelujah. Gusto nyo? Dunwas ka lang dyan. Paglabas nyo, akin ka pa din kasi iba yung sinasabi mo. Amen. So, sa ating buhay, wag na nating palusutin ang diablo, mga kapatid. Wag na. Sa akin, sabi ko nga, kahit ano ang nakarating sa akin ng mga salita, Lord, hindi ko na palusutin. Hawakan mo ako, Panginoon. Hindi ko na palusutin yung mga damdamin ko. Hindi na ako namumuhay sa pamagitan ng aking damdamin. Namumuhay ako sa pamagitan ng pananampalataya na may magagawa ang Diyos, malaki ang Diyos at kumikilos siya sa atin. Amen po ba? Pag ganun ang iniisip natin ngayon, hindi na makalusot kahit na pag-awayin pa kayo ng mga kadunwatcher dito, tawagan pa lahat yan, hindi na yan siya makakalusot ang diablo. Wala na ka na. Para na siyang ngipi, para siyang leon na walang ngipin. Ngumungog, ano na lang siya, roar, ano ba yan sa Tagalog? Ganun. Umuungol. Nagmumulob. Sa amin kasi nagmulob. Walay, no? Umuungol na lang siya. Para na lang ganon. Kasi kung tayo po'y masisindak sa Kanya, susindakin lang ka na ng sisindakin eh. Hawak na tayo ng Panginoon eh. Bayad na tayo ng dugo ni Yes, Jesus. amen. Kaya wag na natin siyang hayaang makalusot pa sa puso natin. Kasi sa puso talaga, unahin talaga. Kaya nga gusto ni Lord ng dalisay na puso. Kasi yung puso natin, diyan kasi talaga. Kaya gusto ni Lord na magkakaisa tayo sa Espiritu. Yun po yung sabi niya dito. No? So sabi niya dito, 7, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob, no? Ayon sa sukat ng ibinigay ni Kristo. Mayroon ba tayong natanggap na talent, kaloob? Kung ano ba yan? No? Ganito ang sinabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Sa 9, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin yan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. So umakyat siya, syempre bumaba muna siya, nadaanan muna niya yung kamatayan bago siya binuhay muli. Di kaya si Jesus umakyat kasi galing siya sa mababa, kaya umakyat siya. Kasi kaya nga bumaba siya dito dahil lang sa iyo, dahil lang sa akin. Ano po? So Parang may kanta yan eh. Oo. Yung sabi na, buklurin mo kami sa pagkakaisa. marami nga mga kinakanta sa Oo. So sabi niya dito, 10. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat. Sabi niya, sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. So, ang bumaba ay siya ding umakyat, magkaroon ng presensya niya ang sangnilikha. Ang lahat ng mga nilikha ng Diyos sa langit, sa lupa, magkaroon ng presensya ng Panginoon. So, 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Remember po, no, apostol, no? Ang iba naman ay propeta, ang iba ay mga ebanghilista, at ang iba ay mga pastor at mga guro, no? The fivefold gifts of ministry, no? Prophets, apostles, teacher, at pastor at evangelist. 5. Saan po tayo doon? Pastor ba tayo? Apostol ba tayo? Teacher ba tayo? So, merong mga tao na gifted talaga. Lahat ng yan ay meron siya. Meron siyang pagka-apostles, meron siyang pagka-teacher, meron siyang pagka-pastor, evangelist, no? So, pero sa aking heart talaga, ang talagang nag-umapaw sa akin, yung ebanghilista. Bakit po? Kasi ayaw kong, malulungkot akong isang linggo hindi ako makahayo. Malulungkot ako na isang araw wala akong shiran ng salita ng Diyos. Kahapon nga yung 3 mga nanay na dumaan diyan. So grabe, dumaan lang sila, taga bagong tubig daw sila. Tapos sabi ko, di ba kayong shiran? At huminto naman sila. No po? Ayun ko bagong tubig. Hindi ko alam. Baka bagong ilog, hindi bagong Tubig daw. Bagong ilog. basta taga doon daw sila. Tapos sabi ko, yun po, ang aking nag-uumapaw po sa akin, kaya gusto ako na, missionary talaga yung talagang nag-uumapaw sa puso ko. No, sabi ko nga, parang pinaalala talaga sa akin sa Holy Spirit. Na sabi ko, habang nandito ako, Ate Kristen, Ate Ten, good morning. Sabi niya, Ate Christy din, Marasigan, sabi ko nga,
Pag wala kang mashiran, so ano po yung sa inyo? Ano po yung pagka-teacher ba? Meron yan meron talaga yan sa atin. May gift ni Lord para sa atin. Ano natin yung fivefold gifts of ministry na apostles, prophets. Yung prophets ano siya? Para siyang na ano yung prophets yung parang nanagna ba? Manghula pero hindi yung kanyang sinasabi magkakatotoo. Meron kang pagka-prophecy. Oh, prophecy. Yun, prophets. Kaya Minsan sa isang tao. sa pamagitan ng panaginip, makikita mo yung tao at nangyayari yung panaginip mo. Prophecy, gift of prophecy yan. No? So, sa ating buhay, ano po yung guro? Yung katulad nito, nagtuturo. Oo, nagtuturo, guro. Tapos merong pastor. Pastor ay nangunguna siya, tinuturuan. Ang pastor at teacher ay talagang magka-close talaga sila. Hindi iisa pero magka-close na gift yan. Kung pastor ka, teacher ka din. Ganun po. No? Bakit po? Kala ko magkaisa yun. Hindi, iba. 5 talaga. Opo. Yun. So, ano natin, kung ano yung gift na nasa atin. Ano po? So, sabi dito, 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Bakit po? Bakit may mga gift? Upang ihanda niya ang lahat ng mga hinirang, ang mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya mayroong mga gift na binigay niya. Amin po. Sa akin noon, pag ano, nang nautal-utal ako, pero bakit nung tinawag ako ng Diyos, unti-unti. Tapos pagka tumayo ako sa harapan, nanginginig talaga yung tuhod ko, parang hindi na ako makatayo. Pero unti-unti na talagang pinatatag ako ng Diyos. So, ganun po, pagpagamit lang tayo. Magpagamit. Lord, gamitin mo po ako sa paraang gusto mo. Anong gift? Lord, ano pa yung gift talaga na meron ako? Ayun no, kailangan na i-discover natin yung the fivefold gift. Diba Pastor Bergie, yung si Moises, nung utusan ni Lord na mag-disciple sa ibang lugar, si Moises ay nagreklamo. Sabi ni Moises, bakit ako, Lord, ang ipapadala mo ay ako naman ay walang alam. Utal ako, pautal-utal. Pero binigyan siya ni Aaron. Ay sumagot si Lord, ay sabi ni Lord ay, sino ba ang gumawa ng iyong bibig? Sumagot si Lord kasi nagreklamo nga si Moises, bakit daw ako ay pautal-utal, hindi marunong magsalita. Sino ba ang gumawa ng bibig? Di ba ako? Kaya nga. Oh, di ba? Ano pa ba dadahilan ng tao? Wala na. Binigay ko na sa iyo yung kapangyarihan, sabi ni Moises, para ikaw ay mangaral. Ako. No. Go! Amen. So, patuloy natin. Thank you po, Ate Lynn. So, sabi niya, para matatag ang katawan ni Kristo, bakit binibigyan tayo ng mga gifts na Lord? Para maging matatag ang katawan ni Kristo. Tayo po yung mga katawan ni Kristo. Dapat magkakaisa po tayo. May katawan ba na kayang saktan ang kanyang daliri? Kurutin ang kanyang sarili? May katawan bang ganun? Di ba hindi? No, kaya, kurutin mo daw, gusto mo ba kurutin yung sugatan mo yung sarili mo? No? Pag sinasaktan natin yung mga kapwa natin, parang sinasaktan mo na din sarili mo. Ganun po yun. Kaya kahit na anong sakit na ginawa niya, ay hindi ko magagantihan. Bakit? Ay sasaktan ko ba sarili ko? Hindi ko sasaktan ang sarili ko. No, kaya kung tayo po ay sinasaktan natin ng iba, sarili natin ang sinasaktan natin kasi mga katawan po tayo ni Kristo. No, kasama po tayo sa katawan ni Kristo. Iisang katawan lang po tayo. Iisang Panginoon lang po tayo. No, di ba? Nung nabasa natin sa previous na dito, isang Panginoon, isang katawan, isang langit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, kailangan nagkakaisa tayo. Amen po. Sabi niya dito, ano po, hanggang na makakarating sa inyo, 13, hanggang makakarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amin po ba? Gusto talaga ni Lord na magiging ganap po tayo dahil ganap po ang ating Panginoon. Perfect po ang ating Panginoon si Jesus. Gusto niya na maging ganap po tayo. Hindi ganap sa kasi nakagawa na tayo noon ng pagkakamali. Ngayon, gusto niya maging ganap tayo dahil tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior. Hinugasan na niya, hindi na niya inalala yung mga kasalanan natin lahat. Burado na lahat.
Kaya kung sino man ang magbabalik-balik, hindi yan si ang Panginoon. Pinatawad na tayo, ang nagbabalik-balik niya, nang ginagamit din ng kaaway, accuser siya sa kaaway. Ayaw man, gusto ba natin na tayo yung magbabalik-balik sa kasalanan ng mga kapwa natin? Di ba hindi? Ayaw na natin na maging ahinti ng kaaway. Dalawa lang po yun eh. Ahinti ng Diablo at ahinti ng Diyos. Saan po tayo naging ahinti? Gusto ko ay hindi ng Diyos. So dapat hindi na tayo natin Ikaw ba? Ano nila ako? hindi na tayo mag-a-accuse sa ating mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So dapat hindi natin din babalik-balikan kasi hinugasan na din sila eh. Katulad sa atin, hinugasan na din natin sila ng yung banal na dugo ni Sila ay Jesus. kasali doon sa Oo. pinag-alayan ng dugo ni Jesus. Oo, tayong lahat. Buhay. Sabi, ang pagiging ganap po ay yung pagiging ganap sa pagtanggap kay Jesus. Doon natin malalaman ang tao na ganap na wala nang negatibo na lalabas sa kanyang bibig. At kung may maninira man, hindi na niya papatulan. Ganon po yun. No? So 14. Nang sa gayon, sabi niya, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sariling aral. Hindi na tayo maliligaw na mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan at panlilinlang. No? So, amen. Marami ding mga humahayo, pero be careful po tayo. Baka iba yung faith nila. No? Baka iba yung statement of faith nila. Kasi kung kautusan po ang tinuturo, hindi nagtuturo ng Diyos ng kautusan na ngayon. Ito yung pagtanggap kay Jesus as Lord and Savior. No? At nagiging ganap tayo dahil sa dugo ni Jesus. Amen. Pag ang tinuturo ay ganito, ay iya talagang katulad tayo, kapananampalataya po tayo. And glory to God. Amin po ba? So sa ating buhay ngayon, kailangan na hindi na tayo basta-basta matangay kung may mga humahayo man sa atin na iba naman ang statement of faith nila. Ano po? Kasi dito ay panlilinlang at kautusan. No, pag kautusan, pag marami pang bawal, ay bawal ganito, ay naku, baka kautusan lang yan at hindi talaga yung grace ng Lord. Hindi talaga yung si Jesus ang tinanggap. Hindi talaga dahil sa dugo ni Jesus. No? So kung balikan natin yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Nasa pananampalataya tayo naligtas sa biyaya ng Diyos. Amen. At hindi sa sarili nating gawa, mabuting gawa. Kaya wala sino man ang makapagmalaki. Diba? Yun po yun. Balikan natin yung sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ano po? Dahil walang makapagmamalaki sa ating mga sariling gawa. Wala. Amen. Si Jesus lang ang ating pinagmalaki. So dito po sa 15. So hindi na tayo ba madaling matangay? Amin po ba? Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. No, kahapon nung nakaraang araw ba yun, kahapon ba yun, kung gaano hindi natin masukat kung gaano kalawak, gaano kalalim, gaano kataas ang pag-ibig ng Diyos, no? Na ito po yung pinakakayamanan na dapat nating tuklasin. Hindi mo matataro. Hindi, no, grabe yung pag-ibig ng Diyos. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Ganun ka tayong kamahal ng Diyos. Ano yung pag-ibig ng Diyos? No, dapat malalaman natin na ginawa natin ito, kaya in love tayo, excited tayo sa Idonwats, dahil pag-ibig po ang dahilan na nandito po tayo. Wala pong pagmamalaki dito, wala pong, ay maraming nanood. Marami man o kunti, para sa pag-ibig to ng Diyos. Ginawa natin to ng may passion tayo sa Panginoon. No? So, pag ginawa natin to ng may passion sa Panginoon at compassion sa mga tao, marami man o kunti, basta ginawa mo lang para si Lord ang ma-please, hindi tao ang ma-please, hindi kami napi-please ng tao, hindi tayo napi-please ng tao, tayo po'y magtagal. Kasi pag-ibig to ng Diyos. Amen po ba? Nung si Jesus ba ay grabe ang ginawa ni Jesus, dinuraan pa siya, grabe, pero sinukuan ka ba niya? Sabi ba niya, ayaw ko na, ganito pala kasakit, magiging tao, ganito pala tubusin ang mga tao na ito. Pero wala kang narinig. Pagka nandoon na siya sa nakabayubay na, sabi pa niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Ganun pa yung wala kang negatibo na wala siya, bantay lang kayo ha, pag ako'y mabuhay na magmuli, babalikan ko kayo, wala Kasi ganun ka perfect ang ating Panginoon sa pagpapatawad.
Amen. Hallelujah. Kaya hayaan mo na. Kasi ipagkatiwala na lang natin sa Lord lahat. Wala nang maririnig tayo, no? So, ganun lang po. Kailangan patawarin na po natin. Kung mayroon pa mang hindi natin napapatawad, patawarin na po natin. Para tayo po ay ma-enjoy natin yung buhay na ito. Kasi, papayag man tayo sa hindi, ang buhay na ito ay may hangganan. Walang rewind, walang repeat. Amen. Kaya ngayon, enjoy natin ang life na nasa Panginoon. Ang pinakamasaya po na paglilingkod, yung nagpupuri, sumasayaw sa Panginoon. Ang grabe doon, ngayon ko palang grabe nung pagpupuri, yun ang pinakamasaya. So ngayon, i-enjoy natin ang life na ito. Amen sa Panginoon. No? So, hallelujah sa 16 sa pamamagitan. Sa pamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. O, sabi niya dito, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan, pinatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. So, madali lang mag-increase ang isang church. Madali siyang lumalago pag walang pagsisiraan, pagtutulungan. Amen. Madali lang mga magdala ng tao pag ikaw yung ugali mo, talagang nakikita yung ugali ni Kristo. Hindi ka pa nagsasalita, nag-smile ka pa lang, nag-good morning ka pa lang yung mga tao. Anong kakaiba? No, nagniningning ka kahit nasa kadiliman. Dahil wala nang mga sama ng loob sa puso mo. Pag may mga sama ng loob, kahit na gaano pa natin ato pa ilalagay sa ating mukha, nakaganon pa din yung ano mo. Kasi may sama ng loob eh. Madilim pa rin. Madilim pa yung tingnan, kahit gaano pa kaganda pag may sama ng loob. Ganun po yun. Kaya, alam mo ba, sa totoo lang, kung maganda yung kalooban mo, kahit na basurahan, may nakikita kang maganda niyan. Pero sabi ni Pastor Gani yun, hindi ko makalimutan sa Axis 1 namin doon sa Davao, 2018, sabi niya, malalaman mo yun kung ang heart ng isang tao ay talagang maganda. Kasi lahat nakikita niya, beautiful, maganda. Maganda, wala siyang masasabing pangit, kahit na basurahan. Pero, kung ang isang tao, pangit yung puso, pangit yung nasa loob niya. Pangit yun. Oo, nakikita niya kahit Miss Universe pa yan. Tingnan niya kung saan yung kapintasan niyan. Ay, maganda nga. May may difference sa sakang naman ang gaganon yan, makikita niya. So, Mapupulaan talaga. Oo, mapupulaan. Yun po. Kaya, ngayon po, ayusin na natin ating heart. Amen. Ayusin na natin para yung kapangyarihan ng Diyos, puspusin tayo. Sayang naman. Sayang yung bata pa tayo ngayon, yung may panahon pa tayo. Hindi natin sayangin ang panahon na mag-60 na lang tayo, mag-70 na lang tayo, mag-80 na lang tayo, mag-100 na lang tayo, hindi na tayo makaano. No? So, kailangan ngayon pa lang magkakaisa tayo sa gawain ng Diyos. Magkakaisa tayo, paggamit na natin to. Ano yung fivefold ministry na meron tayo? No? Ano yan? So, Lord, ano pa yun, Lord, paggamit na. Sabi ko nga Lord, minsan wala na talagang dumadating dito na magkanta. Lord, ayusin mo lang yung ano ko, Lord, yung kanta ko, Lord, kasi wala, no? Sa totoo lang, mapapahiya yung mga magandang busis na doon lang sa bidyukihan. Hindi napupuri sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon, di ba? Maganda. Sabi natin, wala na nating, ang heart natin, ayusin na natin. Amen. Pusong dalisay, perfect heart para sa Panginoon. Perfect love ni Lord. Amen. So, grabe si Lord, ang ganda ng kapahayagan ngayon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, Ate Lynn. Ba? Ikaw na nga. Ikaw na nga. Ikaw na nga. Ano naman kanta kung ayaw namin. Siya na daw ang kakanta kung ayaw natin. Ganda. Amen. Ayun, kasi. Ang gaganda ng verse ngayon, talagang kung nanamnamin mo, tumitimo talaga sa puso mo. Dito ako sa unang mga talatang ito, ang ganda dito. Ha? Oo. Kung babasahin po natin dito sa verse 1 hanggang verse 5, talagang ito ay talaga to sa buhay natin. Sabi po dito sa verse 1, babasahin ko verse 1 hanggang verse 5 ha. Sabi dito para po marinig uli natin. Sige. Kasi ito yung umi-impact sa puso ko ngayong umagang ito.
Sabi po dito sa verse 1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na Tubig na lang. mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Sabi doon sa verse 1. Verse 2, kayo ay maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Sabi doon sa verse 3, sikapin ninyo mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kanyang pagbubuklod sa inyo. Verse 4, may iisang katawan at iisang espiritu tulad ng may iisang pag-asa ng kayo ay tawagin ng Diyos. Verse 5, tayo ay may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama na sa ating lahat siya ay higit sa lahat na kumikilos sa lahat ng pananalita sa lahat. Sabi doon ay dito po sa nabasa natin dito po sa unang talata ay hindi po tayo pwede na magsiraan. Dito pa lang ay gawa na iisa po Diyos yung ating pinaglilingkuran. Oo nga naman, bakit nga ba tayo magsisiraan ay yung ating Diyos na ating po pinaglilingkuran ay iisa. At iisa rin bautismo ang tinanggap natin at iisa rin espiritu yung nasa atin. Ay dapat po tayo ay magkaisa sa iisang pananaw sa buhay na maglingkod po sa Panginoon, di ba? Pero sa taliwas na buhay po, sa mga nangyayari po ay marami pong mga pakana ng kaaway sa mga buhay natin na kumakalaban po sa mga gawain ng Diyos. Di ba, Pastora Barjit? Ay dito nga, hindi dapat magsiraan kasi iisang Diyos yung ating pinagtitiwalaan at iisang espiritu yung ating natanggap, di ba? Dapat magkaisa po tayo sa isang diwa at iisang pananampalataya na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon Jesucristo. Kaya dapat mabago po anuman po ang inilalagay ng kaaway sa ating kaisipan na gusto tayo nililinlang ang mga tao na hindi po sila manalig sa mga mensahe ng Diyos sapagkat katulad nga nung kagabi, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya pero yun ay kumbaga kapatid sa laman ko din. Gawa ng sinisharan ko siya nung ating dito. Tapos nag-message siya, sabi niya, Bunso, sorry ha, hindi ako against dyan kasi walang karapatan ang babae na tumayo sa salita ng Diyos. Pero sinireply ko siya, sabi ko, ate, walang nasasaad sa Biblia na lalaki lang ang may karapatan na tumayo sa salita ng Diyos sapagkat si Jesus noong mabuhay siya, babae ang unang nakakita sa kanya at sinabi ng Panginoon sa babae na humayo at ipamalita na siya'y muli na buhay. Ay hindi pa rin siya kasi wala daw karapatan. Ay, bakit ka pa makikipagtalo doon? Basta alam mo sa sarili mo na ikaw ay panig ka ng Panginoon. Di ba? Pagka ikaw ay panig sa Panginoon, anuman ang naririnig mo dito sa kapaligiran mo, hindi ka matitigatin sapagkat ang kakampi mo ay yung Diyos na buhay na lumikha ng buhay mo, di ba? Yun ang nagbibigay sa akin, para lang sa akin, yun ang nagbibigay sa akin ng pangunawa na anuman ang marinig ko sa aking kapaligiran, akin na lang yun, i-ignore, wala akong pakialam doon sapagkat yung Diyos na aking kakampi ay Diyos na nagbibigay sa akin sa araw-araw ng lahat ng bagay na mayroon ako, di ba? Kaya wag po tayo makikinig doon sa mga tao kasi kumbaga sabi ko nga kanina ay nililin lang tayo ng kaaway para tayo ay pabalikin doon sa dati na ating kinalalagyan. Papayag ba tayo na tayo ay bumalik muli doon sa pinagkuhanan sa atin ng Panginoon Jesucristo? Diba, hindi ba tayo papayag? Kasi sayang naman yung ating mga pinagdaanan na pagpapagal natin, paglilingkod natin sa Panginoon kung tayo po ay patatangay doon sa mga naririnig
natin, di ba? Kaya magpatuloy lang po tayo, sabi nga dito nga sa mga binasa natin ay magpakumbaba tayo ng lubusan. Ay di sa madaling salita po, anumang naririnig natin, magpakumbaba lang po tayo doon patuloy sa una po sa harapan ng Panginoon, pangalawa doon sa mga tao na umuusig po sa atin, magpakumbaba po tayo at para po makita po nila na hindi po tayo kagaya ng ibang tao na umaano yung pinapatulan kung ano man ang kanilang nararanasan, di ba? Kumbaga taliwas tayo doon sa kanila. Iba tayo sa kanila sapagkat binago na tayo ng Panginoon, di ba? Kaya yun, salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa bawat mensahe na ibinibigay ng Diyos at inilalagay sa ating puso. Amen. Na nagbibigay po talaga ito sa atin ng kaliwanagan, patungo po sa pagbabago, patungo po sa pag-asa ng buhay natin, sapagkat yung pag-asa natin ay dito po natin matatagpuan sa aklat na ito na ating Amen. pinag-aaralan po. Dito po natin matatagpuan yung pag-asa po. Hindi po natin ito matatagpuan sa ating kapwa-tao, sapagkat yung ating kalimitan po ang magbibigay pa sa atin ng para tayo ay bumagsak ay kapwa-tao pa. Naniniwala ba tayo doon? Kaya sa Diyos lang po tayo patuloy na umasa, magtiwala. Ang lahat ng bagay sa Diyos po natin ipagkatiwala. Amen. Diba? Yun po, sa Diyos ko po binabalik. Amen. Puri Glory at to God. Salamat sa umagang ito. Amen. In Jesus' name. Amen. Good morning. Salamat po Ate Len, no? So, good morning po. Blessed morning. Magbasa muna tayo ng comment. Sabi kasi ni Ate Lita, kaya natawa ako. Sabi niya, Pastora, pati ang pagtatagalog mo, fluent ka na. Glory to God. Oo nga, kasi nung bago ka dumating dito, iba talaga, Pastora. Ano pa, Hindi namin talaga naiintindihan kung ano mga sinasabi mo. Pero pinipilit namin talaga intindihin ka. Kasi Salamat, siyempre, ano, alam namin na Galing sa Bisaya. galing sa Bisaya. Hallelujah. Oo, Amen. napipilipit pa talaga siya. Pero ngayon, talagang ang laki na yung pinag-improve ni Pastora. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Ano po? Hallelujah. Basta magpagamit lang po daw tayo. Amen. Amen. So, salamat sa Lord. Blessed morning po Ate Tentelo. Nandyan pa din salamat po Ate Lita de la Paz ha, dahil pati Tagalog no, siya 9 months na nandito, no, nakita din po nila na nag-improve din po dito sa online. And glory to God. Salamat sa Lord. Amen. Sabi niya, inihiwalay na tayo ng Diyos sa buhay ng mundo. Amen. Hallelujah. Ate Tess Robinol, blessed morning din po. Amen. Sabi ni Ate Tess Robinol, blessed morning po Pastora Bergie at sa lahat ng mga kadunwatcher. Blessed morning din po Ate Tess. Ate Cheng Fong, blessed morning. Sabi ni Ate Cheng, gusto din daw siya manood dito kasi kahit na hindi siya nanood, na-acknowledge din yung pangalan ni Ate Cheng. Sabi niya, kasi lagi naman siyang minsan nanood sa replay. So si Ate Christy, salamat po sa lahat na nandyan, no? Ate Celia Sabala, nandyan pa din. So kung hindi natin present daw po din siya. Si Ate Jessica, si Ate Matilde Kahumban-Diluna. Thank you po kayo kung yung mga dalagang taga Don't Watcher online na nagko-comment. No? Pero meron din hindi nagko-comment. Marami sila. Kahapon ko nalalaman na pinapanood pala nila, tinapos din po nila. So salamat sa Lord. Kaya nga na yung Nita na, 'di ba sabi niya, sabi niya na maganda daw na impart daw sa ating ginagawa na live. Siguro nakikinig din siya. Si yung Mita. Makikinig yan. Kumbaga nahahamon yung puso niya. Tagalog naman dito, si Mita ay English. Yung Mita ba, yung sa Facebook. Facebook yun, sila ang Sila yung nagre-rate sa sila akin. yung mga nagkukwento sa mga Sila din yung kung may mga violation. Kung kaya nga hindi tayo makakanta na yung malakas ang kahit doon kasi sa nasaway pag-comment ka. mo, yung amen kapag yung nakalampas ka na ng 20, nawawala ka doon sa Ganun. So, salamat sa Panginoon. Salamat din po sa inyo sa mga comment. Thank you at pray lang po tayo na manatili. Testimony time ngayon, ano? Ayan. Sige po. Sige, share muna bago testimony. Ikaw, Okay. kasi yun daw yung naman natin. Na-improve. sige si Ate.
Hayaan mo na nga, doon din ako sa ano, sa Maganda sa kasi 4. yung ano. Doon din ako sa ano, sa 1 hanggang 5. Kaya ako'y na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ayan, sinabi nga dito na tayo daw ay mamumuhay ng nararapat. Sabi nga ni Pablo na mamumuhay tayo dahil tayo nasa Panginoon na ipamuhay natin kung ano yung nararapat na angkop sa ano ni Kristo. Sa number 2, kayong maging mapagkumbaba, mainahon at matyaga, magmahalan kayo at magpapasensyahan sa isa't isa. Magpapasensyahan sa isa't isa. Kasi hindi naman tama ngayon na tayo na sa Panginoon na matuto tayong magpakumbaba. Kasi sa totoo lang, ako noon, sabi nga nila, ang suplada ko daw. Sabi ko, sa tingin lagi nyo yan, suplada ako, pero ang bait-bait ko, sabi ko, pag ako'y nahuli ninyo ang ano, hindi mo makikita ka ako ang kalooban mo, hindi ka ako ganun, sabi ko. Sabi nga nila, oo nga, kasi nung ikaw ay na-meet na namin, iba pala doon sa nakikita. Sabi ko, yun ang tama. Kaya sabi ko nga dito kahit maging magpakumbabado po tayo, kasi alam mo sa panahon ito, katulad na hindi naman lahat ng mananampalataya ay sumunod kay Kristo, di ba? Kasi meron din tayong kapatiran na pinipili tayong di ba yung mga magsasalita ng yung masakit sa iyo. Meron. Pero dahil na kay Kristo na tayo, natututo tayo magpakumbaba, di ba? Kasi hindi naman, kasi kung papatulan natin yun, tayo ang talo doon, di ba? Wala tayo pinagkaiba. Oo, wala tayong pinagkaiba sa kanya. Kaya yun yung sabi nga dito na matutunan natin yung magpakumbaba tayo. Hindi tayo pwede magmataas dahil pag tayo mataas, ay mahirap na yung magpataas tayo. Kasi sabi nga ng Panginoon, walang itinaas na itataas pa, kundi yung nagpapakumbaba ang kanyang itataas. Kaya dito sa sana ba yung number 3? Sa number 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan at pagbubuklod sa inyo. Diba? Katulad nito, pinagbubuklod tayo ng Panginoon. Hindi naman tayo magkakakilala, diba? Pero salamat sa Diyos at talagang nung lakaran natin yung kanyang salita, tayo pinagbuklod ng Panginoon. Para tayong, kung kay Pastora man, ay magkakapatid. Diba? Amen. Kaya tayo magkakapatid kay Kristo. Yes. Kasi hindi naman tayo magkakapatid na tunay, pero dahil kay Kristo, tayo nagiging magkakapatid. Amen. Tapos dito sa number, nasaan ba yun na? Sa number 4, may isang katawan at isang espiritu tulad ng mga isang pag-asa na kayo'y tawagin ng Diyos. Yan, tayo nagkaroon ng pag-asa, di ba? Ang pag-asa natin talaga na kay Kristo. Amen. Di ba? Kasi siya ang tumawag sa atin Wala na tayong magiging pag-asa sa iba Kay Kristo na lang. Kaya salamat sa Diyos at talagang binigyan tayo ng pagkakataon ng katulad ng ganito na mabulay-bulay natin ang kanyang salita. Kasi doon natin maunawaan at doon tayo magiging malalim sa pananampalataya sa Kanya. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo, sa 5, tayo may isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ang higit sa lahat, kumikilo sa lahat at nananatili sa lahat. Amen. Kaya talagang siya ay Hallelujah. sa lahat na.
Kasi hindi man siya mananatili doon sa sa mga taong hindi naman gumagawa ng mabuti. Hindi naman nagtitiwala sa kanya. Pananampalataya. Amen. Hindi na nananampalataya. Pero once na ikaw ay tinawag na ng Diyos, pipilitin niyang hanapin ka. Amen. Kukunin at kukunin ka niya. Kasi kaya ka isa ka doon sa tinawag niya eh. Pero pag once na ikaw ay nawala sa kanya, di ba doon sa tupa na 100, nawala yung isa, hinahanap niya. yung isa. Hinahanap yung isa. Kaya pilit na pilit din niya tayo hahanapin. Kaya salamat sa Panginoon at talagang yun yung pagbigay sa atin ng kaliwanagan ng isip at hindi yung mananampalataya ka pero may sarili kang mundo. Hindi pwede yun. Wala sa Panginoon yun. Yun yung ginagamit ng kaaway. Dapat ay magpasakop ka talaga sa Magpasakop ka. lingkod ng Diyos. Amen. Katulad ni Pastora Nelia, kailangan tayo magpasakop sa kanya. Kasi under ka. Oo, kasi siya yung kung sa bagay, hindi siya ang tumawag sa atin. Pero ginamit ng Diyos siya. Oo. Para tayo ay Napunta dito. mapunta rito. Makakilala at lumago Makilala sa natin yun. Amen. Kaya salamat sa Diyos at talagang binigyan niya tayo ng pagkakataon na ito, bubulay-bulayin natin yung kanyang salita. Amen. Kaya salamat sa Lord talaga at ito yung nararapat na gawin natin para sa Kanya. Amen. Kaya ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Pastora Cherry is watching. Good morning po, Pastora Cherry. We miss you here. At saka ako Saan ka na? mag-testimony. Testimony. Sige, testimony. Ako'y kapraso lang. Kasi katulad kahapon, hindi ba tanghali na ako. Apa. Nagising ako ng siguro mga 3 yun. Pero sa sarili ko, dapat bumangon ako. Pero parang may dumadagan sa akin eh. Para yung pilit ba na hindi ka pwedeng bumangon. Yun yung Hadlangan ka. na sige, wag na nga muna ako, wag na muna akong, pero pilit akong bumabangon. Pero yung sa akin, parang kabigat-bigat sa loob ko. Tapos itong alas 4, matagal mo nga, sabi ko nga, mag-uumaga na, 4:45. Tapos, bigla itong anak ko, kinatok ako ng kinatok at kasi paalis yun. Gawa na papasok siya. Kasi pag siya tinanghali, pagdating niya doon sa casino, wala na siyang garahe. Katok na katok ngayon. Sabi ko nga, bakit ano ba nangyari sa'yo? Sabi niya, ma, kasi yung pouch ko, tsaka yung susi ko nasa kwarto. Pero yung susi ko sa nandun din nakakabit sa pouch ko. Paano gagawin ko? Hindi ako makakapasok. Paano ako makakapag-drive? Ang susi ko nasa kwarto din. Nasusiyan ko. Sabi ko, bihira kasi iyan ang sinasabi ko sa iyo. Dapat ka. Yung susi mo sa kwarto, yung isa, ilabas mo. Kasi katulad niya kako, gigibay mo yung pinto. Isabit na lang kung saan. Sabi nga niya, oo nga, yun nga ang isa pang ko di pati yung kanyang anak, ginising ka niyan. At paano ba ang gagawin? Tatangalin nga Kasi pag mahuli siya, wala na siyang mapaparkingan. Kasi yung mga dadating na may duty rin, hindi na makakapasok. Kaya sabi ko, thank you Lord. Bangon ako ganyan. 4:45 na. Sabi ko, kailangan ko talagang maligo para parang gumana talagang pakiramdam ko. Tumating ako, hindi mo ako nakasuklay, pandalas na ako. Kaya pala tinatawagan ko, hindi nasagot. Hindi ako sabi ko, Diyos ko po, thank you Lord talaga. Hindi mo talaga hayaan na hindi ako makakapunta ng simbahan. Talagang gagawa ka na talaga ng way na talagang ako'y makakapunta. Bakit mo ginamit mo yung anak ko para lang ako. Masarap yung matulog ng Oo, para lang ako'y makabangon. Kasi may karamdaman nga siya. Di ba Kasi nakukubo siya kapon? ihiwalay kami ng kwarto ng mister ko kasi mula nung yun tinrang kaso ko. Sa kabilang kwarto na ako natutulog, hindi na kami magkatabi kasi ayaw ko na mahawaan siya kasi madali siyempre lang siya. madali May yung na-immune. madali siyang ng mga ubo, ganun, sipon. Kaya nasa kabilang kwarto na ako sa bahay nga ako nagmamas nga para lang wag laang siyang mahawa. Ayun, kaya sabi ko nga thank you talaga Lord kasi may ginamit ka para makarating din ako sa simbahan. Kaya
Amen. Sa Diyos talaga ang papuri. Blessed morning po, Ate Ching po. Ayan na si Ate Ching po. Amen. Oh, sabi niya, blessed morning, Pastora Virgie and Academic Chair. Good morning din. Amen. Hallelujah. Blessed morning, andoon. So, sino ba yung susunod? Si Ate Junmin na. Wala na yung... Si Omi na ikaw. Ay, Ate, nag-testimony ka na ba, Ate? Hindi pa. Sige, testimony. Ay ako sa Efeso 13. Hanggang nakakarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Ano ba At verse yan? maging Ano dang verse daw, Ate? 13. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Dito. Kaya sa aking loob talagang gusto kong lumapit sa ating Panginoong Diyos at makiisa at mananampalataya para sa ating Panginoon para tayo para po tayo malayo sa anumang panganib at sakit. Kasi po ang ating Panginoon ang gag-guide sa atin para malayo tayo sa pahamakan. At salamat sa Panginoon kasi pinangunahan lagi ako sa aking gawain sa lahat ng bagay doon sa aming tahanan at sa akin po paglabas-labas ay ako po'y ginagay din po ni Lord. Kaya nagpapa-thank you po ako sa atin, Panginoong Diyos. Papurihan po natin ang ating Panginoon at sambahin po natin. Kikilalanin po ang kanyang pagkatao na si Kristo lang po ang nakagagawa nitong lahat na gawain na ipinaatang po sa atin dahil po tayo pinili ng ating Panginoong Diyos. Sa Kanya lang po tayo palaging manalangin at sa Kanya pong kaharian po tayo ay mapapayapa ang ating isipan at puso, ang ating Panginoon Diyos. Amen. At ganap po ang aking pananalig talaga sa ating Panginoong Diyos kasi po siya lang po talaga ang aking nalalapitan sa lahat na pagsubok sa buhay ko, sa pangangailangan ko. Ang Panginoon lang po ang nagbibigay noon sa atin, sa bawat isa. Kaya binupuri ko po ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pangalan na ating hari ng ating mga buhay. Amen. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. 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 Sige po. Ikaw. Mamaya na ang testimony. Ikaw naman na. Ako 14. 14. Ayan. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang Katusuhan at panlilin. at panlilinglang. Katusuhan at panlilin. Pinapili ko dahil sa kahapon, sabi ko, hindi na ako bata para pagsabihan mo ng mali at tama. Alam ko na ang ginagawa ko sa ngayon na tunay akong nananampalataya at nakakuha na ako ng mga dapat ipinadala sa akin ng Panginoon para magturo at makinig sa kanila. Sabi kong ganon, si Pastor Nelia at saka si Pastora Bergie, silang dalawa. Talagang nung makita ko sila nang dumating sa puso ko. Binaliwanag ko pa rin. Sabi ko, paulit-ulit na lang tayo. Talaga, huwag na tayong magpaulit-ulit at baguhin mo na ang sarili mo. Bago na ang sarili ko. Nasa tunay na akong pananampalataya. Gusto mo, magsama-sama tayo, wala namang masama, di ba?
magsimba ka, magsisimba rin ako. Pero gusto ng Panginoon na talagang magkaisa tayo. Amen. Magkaisa tayo at hindi na talaga tayong mga batang naglalaro. Akayin pa. Kailangang akayin pa. Ay, kung ikaw ay talagang, sabi ko doon sa akin, kaaway daw ako. Ayan, lumapit na siya sa akin. Blackjack, uy. Blackjack. Ang talagang Sabi niya, masyado. nananampalataya ka ng tunay na pananampalataya. Kami na ang aakay sa iyo, sumama ka sa amin at wala namang masama doon sa simbahan na yun. Talagang nagkakaisa kami basta sa kabutihan. Kabutihan ni Lord. Amen. Kaya ipapanalangin kung ikaw ay masama ang loob sa amin lahat. Anong sabi niya sa Tunwatch? Ipapanalangin na lang namin ikaw. Panalangin na lang natin siya. Tama. Tama po. Marami talagang magtutugtog. So, panalangin. Lahat ng Oh, ikaw, Ate Michelle. Ano, may masasabi ka pa, Ate Junlin? Kung meron pang itudugtong, sige po. Doon tungan mo naman, na. talagang sa ginagawa mo sa akin, lalo akong mananampalataya ng tapat. Amen. Yeah, amen. Lalo akong mananampalataya ng tapat. Sa Lord. At hindi ko tatanggapin, hindi ko ipapasok sa puso ko ang isang masamang Panginoon. Ang nasa puso ko ay si Lord. I love you, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Talagang sa puso natin ay siya lang dapat ang nasa puso natin. Amen. Kahit batuhin ka ng bato, burahin mo ka. Batuhin mo na sa Siya kapay. ay salamat sa iyo. Amen. Uy, ano ba yan? Oh. Uy. Ayan mo na. Ayan. Sige, kasi Okay. na may mga Tama ako. nanonood, nag-ano sila, nakinig sila kung anong sasabihin natin, naghintay sila. Sige po, salamat po sa powerful na mga Kaya huwag testimony. na huwag tayong maliligaw Amen. sa mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian at sa patusuhan ng Walang kanilang paguguluhan. Katusuhan no, ano po, sabi nga, dapat magkaisa tayo at wala tayong siraan, dapat matuto tayong magparaya, matutong magparaya, sabi. Sabi ng, sabi ng kanina, magpatutong magparaya at isa lang ang ating Diyos, nagkakaisa tayo. Kasi di walang dapat hindi tayo magdebate sa salita ng Diyos kasi isa lang naman yan eh. Kailangan na pag-aralan natin at bulay-bulayin, yun po yun. At saka, kung ano yung sinasabi nila, kasi sabi nga kung ikaw ay binabato ng bato, batuhin mo tinapay. Ibig sabihin, kung mga masakit na salita man, ang ating natatanggap, batuhin mo ng love. Malambot. Love you with the love of the Lord. O, di ba? Love you. Love you. Kung sino ka man, I love you. Love you. Sino ka man na ayaw kang ipatuloy, mabitabi na Ayaw po mo kayo. sa- dahil ayaw hindi mo po sa kayo amin. magbabagi. Dahil ang Amen. Panginoon Si Lord, Diyos namin ang ayaw mo aming sa amin. Panginoon na siya po ang aming Salamat sa Panginoon. So, kasi na natin yan, issue na yan. Kung mayroon mga magdala niyan, I love you lang. I love you with the love of the Lord. So, kung mayroon, para hindi nakahaba, wag na nating patulan. Sabihin, kung kahit gaano kahaba yung pinamessage nila, sabihin mo lang, I love you with the love of the Lord. Ganun na lang. Tapos, pagka makita mo, yakapin mo. Love na love kita. Kaya mo ba yakapin? Yakapin mo. Kaya Para, ko pangalikan. oh, kaya, di ba? Oh, Kahit ako'y pasa-pasa ang sinasabi mo noon, ang mga mukha ko, lahat. Sige, ngayon nagkita tayo. I Halikan mo love na. you. Oh, Miss na kita. Amen. Ganun na lang ha. So, kailangan na magkaisa tayo at wala tayong mga sinihan. Naniwala siya. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Tinan mo, I siya can mabait na. oh. sing you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Amen. Mga kadunwat share. Love you. Sabi ni sabi ni Pastora Cherry. Love you all.
I love you with the love of the Lord. Amen. Amen. Ito din talaga si Shadow or si Jack Jack. Gusto niyo makita sa Maganda makita ang mga dalawa. Oh, hindi nagagalaw, dumadaan lang siya. Pasensya na po kung may mga naitim. Ang aas ng pusa po yun dumadaan sa kamera. Sige po, Ate Celia, ano po yung testimony mo? Ay, nakaya na naman. Yan na naman na Huwag mo nang ilagay. Makakabayo na naman yan. Kabayo na naman yan mamaya. May kabayong may buntot. Testimony ko rin po. Yung nangyari po kahapon sa akin, papunta ako ng palengke. Ay, umakyat po ako sa taas, bigla nalak yung pintuan namin doon sa kwarto. Hindi ko mabuksan. Kasi ang susi na isa, ipinagkatiwala ko doon sa aking apo. Ay na, hindi namin makita. Nung umalis po ako, punta akong palengke, hindi ko pa rin po nabubuksan. Pagbalik ko lang sa bahay. Ipinabuksan ko doon sa apo kong binata. Kaya nagpapasalamat po ako kasi nabuksan din po awan ng Diyos. Sabi ko, thank you, apo ko. Tapos patutuo din po ako sa mga nagmahal po sa amin doon sa Dubai po, sa pamilya ni Tintin at ni Mark po. Nagpapasalamat po talaga ako sa buong pusong pagtanggap po nila, pag-atikaso sa amin doon. Marami pong salamat hindi ka namin makalimutan sa ginawa mo sa aming buhay, na kami po ay pag naandyan ay kami po ay talagang naasikaso mo ng mabuti. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bigyan po kayo ng kalakasan, kalusugan ng katawan nyo, na si Mark at si Tintin, Marky. Mag-iingat po kayo palagi. Diyan, marami pong salamat sa lahat-lahat. Salamat po, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Yung patutukan. Oo nga, nagtapos na siya. So, one mouth rule lang kasi kung ganun kahit napabulong yan, narinig pa din tayo. Irespeto natin yung nagsasalita. Hallelujah. Bakit nung tayo nagsasalita naman, nakikinig din naman sila. Ganun lang. Thank you, Lord. Kailangan na may respetuhan tayo at maglalab-lab. Amen. Pagka may meron tayong mga mamaya na yan. Pagkatapos nito, may mga personal, mamaya yan. Amen. Hallelujah. Sabi ni Ate Chingpong, sabi ni Ate Chingpong, I love you all, Kadunwa Chair. Di ba? Sabi ni Ate Chingpong. Love you too, Ate Chingpong. Hallelujah. Love you all. Hallelujah. Sige po. Sino pang ready mag-testimony? Tapos na ba tayo? Ikaw, Ate Lynn. Meron pa ba? Nais ko lang magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito, sa patuloy na guidance at protection po niya sa buong pamilya, na talagang nakikita ko yung lagi po niya pagsama sa amin. Thank you, Lord, dahil sa loob ng isang buwan na pagpapantay doon sa bahay namin, last din na po ngayon, konti na lang po yung gagawin, finish na po, yung kisame po, tapos na talaga. Meron po lang silang babalikan na kaunti. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung dati kong pinipari lang na ang pinipari ko nga dati yung mapakisamihan yung natitira na hindi nakisamihan kasi may kisami naman yung dati, pero pinabulwas ng anak ko yun at pinapalitan ng bago. Thank you, Lord, dahil pagka nanalangin ka, kahit hindi namang yung pinapanalangin mo ay maliit lang, pero hindi po maliit yung binibigay sa iyo ni Lord, kundi the best po yung binibigay. Pinapakita lang sa akin ng Panginoon kung gaano po siya katapat sa mga pangako po niya, sa mga buhay ng nagtitiwala sa Kanya. Yun po yung salamat sa Panginoon kahit minsan nakakadama ako na parang mag-isa lang ako kasi yung mga anak ko nga busy sa mga trabaho, kumbaga wala kang makausap.
bilang isang ina, nakakaramdam ka rin ng kalungkutan. Pero thank you Lord dahil yung kaaliwan ng Holy Spirit ay palagi po niya ibinibigay sa akin. At bawat panalangin ko, hindi man tinutugon ang lahat, marami po tinutugon. Kasi sabi nga ni Lord sa kanyang mga salita, yung mga panalangin natin, yung mga hinihingi natin, ang Diyos po ang nag-aano niya kung ikabubuti ba natin o hindi. Yung pinipray natin, kung hindi naman natin ikabubuti, hindi niya yun muna ibibigay. Wait lang anak, mag-antay ka sa tamang panahon. Kaya hindi tayo dapat magtampo sa Panginoon kung meron po tayong mga hinihingi na hindi binibigay. Kasi si Lord ang nakakaalam kung makakabuti ba yun sa atin or hindi, di ba? Kaya pagka naman yung makakabuti, on time talaga ibinibigay ng Panginoon. Kaya yun po, binabalik ko po sa Lord ang pasasalamat sa mga blessing po na binibigay po niya sa aming pamilya. Sapagkat hindi po niya kami pinagkukulang, hindi man kami mayaman. Thank you Lord, pinapakain po niya kami sa 3 beses sa isang araw. Kasi ang Diyos talaga ay ang kanyang mga anak, hindi po niya hayaan na magutom, di ba? Kundi the best ang kanyang ibibigay sa iyo once na ikaw ay nagpatuloy po sa kanyang ubasan. Kaya yun po, binabalik ko po sa Lord ang papuri at pag-ibig po niya sa bawat isa sa amin. Amen. Hallelujah. Ako din po ay, salamat Ate Lynn at sa lahat po no, sa gusto pang mag-testimony. Ako din po ay nagpasalamat sa taos puso po akong nagpasalamat sa tao na ginamit po para ako po ay magkaroon ng ticket na tuwi na po. And salamat sa Panginoon. Dalawa po sila. Kaya nga si Pastor Chiri nagkaroon siya ng ticket kasi yung ticket na nire-receive para talaga sa akin is a surprise para ako. Hindi ko alam na surprise din po pala ako ng ticket. Eh mayroong isa na bumili din sa akin ng ticket na sabi ko nga, bigay ko na lang kay Pastor. Nag-try ako. So, ibig sabihin, papuntahin talaga ako kasi nagdoble-doble na yung booking ko. No, papuntahin talaga ako niya sa India. At ano ba ang nandoon sa India? Excited po ako. Salamat po, Pastora, dahil yung faith namin ay talagang ikaw yung ginamit para yung faith namin ay mag-uumapaw. Na sabi ni Pastora, si Pastora Nelia, sabi niya, mag-go ka lang. Sabihin mo, go ako Lord, ikaw ang mag-provide. Yung totoong faith, hindi yung sabihin ay kung may pira, hindi yung totoong faith. Ganon ang totoong faith. Alinlangan. Go ako Lord, ikaw yung mag-provide. Ganon ang totoong faith. Ang totoong paglakad, huwag mong tingnan ang bulsa mo. Nakakaiyak talaga. Sabi ko nga, Lord, thank you. Hindi na ako iiyak ngayon. Pero noong nasa surprise ako sa kataong kausap ko, sabi niya, naiiyak din daw siya. Sabi ko nga, hindi ko kasi alam na ganon. Pero hindi talaga ako humingi. Sa Lord lang talaga ako humingi. Pero si Lord talaga, mayroon nang nakalaan na distinction. Tama po si Ate Lita Dilapas nung nakausap ko siya. Tama po siya, praying. Pero totoo po yun, Ate Lita. Glory to God. Salamat po nung sabi niya, praying tayo na yung sa yung ticket. Pinabook na talaga ako. Tapos biglang may din sa akin ng ticket. And salamat po kung nanonood ka man ngayon. Thank you so much. And papalain ka pa ng Lord ng 1,000 folds return. Amen. At saka, yung pati accommodation, pati yung visa, mayroon ng sumagot, lahat po yun. At may allowance pa. And glory to God. Salamat sa Lord. Kami ni Pastor Cherry, sagot na lahat. Pastor Cherry, wala na itong kurungan. Sinagot na nga lahat. Amen. Sinagot na lahat ni Lord. My destiny helper. Amen. Glory to God. And salamat sa Panginoon. Yun po yung na excited na po ako sa gagawin ng Lord sa India. Excited po ako sa mga revival na mangyayari sa mga tao na malilihas ng aming mga kamay at sa mga masiran ni Pastora doon nasa crusade. Amen. Kami ay mga alalay lang kami ni Pastora. Siya na talaga yung pinakaano doon. Talagang siya yung sinabihan ng Lord. Kami po ay nag-ubilang, sumunod lang kami. Kahit hindi namin alam ang kasunod, ano ang naghihintay sa bansang India sa December 15 to 20. Sama natin sa panalangin. And glory to God. Yung mga tao na walang Diyos ay may pakilala natin sa Jesus. Yun po, doon ako excited. Hindi doon sa mga material na bagay. Doon tayo, ang pinaka heart ni Lord, kaluluwa. Mga tao na madala mo sa paanan ng Diyos. Yun po yung kayamanan sa langit. Yun po yung dapat ating
i-desire kayamanan sa langit, ang mga katao na madala mo sa paanan ng Diyos, kayamanan na walang makapagnakaw na kayamanan. Amen. So dapat hindi tayo nakatutok sa mga material na bagay, sa mga laman ng bulsa, sa mga laman ng bank account. Hindi tayo nakatutok diyan. Nakatutok tayo doon sa Panginoon at ang mission niya to go of all nation and make disciple, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Kumusta ka po? Ate Rosita Andres, kumusta ka po ngayon? Hallelujah. All is well, ate. Nagaling ka na. Inalaya na sakit karamdaman. Amen po. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So ngayon po ay go tayo sa prayer. General prayer na lang. Kasi ang dito testimony at yung word of God. Ang mga prayer po natin ay sinagot na yan ni Lord. The moment na tayo nagpuri sa Panginoon. Di ba si Pastor Ching nagpuri lang siya sa Panginoon. Tuwang-tuwa ang Lord sa kanya. Sinagot na lahat. Milyonarya pa siya. Di ba? Kaya magpuri lang tayo lahat ng mga ating mga prayer. Ay, sinagot na yan. Tayo naman milyonaryo din. Milyonarya? Tayo namin sa kanya. Pag-umi tayo, isang pitik lang. Oo. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo magpuri. Alam kong may magagawa ang Diyos at general prayer na lang po para sa lahat. Amen. Sige po, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Alam kong diringgin ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Yes, God. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Yes, Lord. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming pinag-aralan. Hayaan mo, Diyos, na iyong mga salita na yan, itago mo sa aming mga puso, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na mawala ito, Panginoon Hesus, kundi kalabuan, espiritual, ugad, ang patuloy na iparanas mo sa bawat isa sa amin, na makilala ka namin sa napakalalim, Panginoon, ang kapamaraanan, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Na kahit po, Panginoon, anuman mga suliranin, anuman mga atak ng kaaway sa aming mga buhay, hindi po kami matitigatig sapagkat yung panlaban namin, yung mga salita mo na inilagay mo sa aming mga puso, yun po yung panangga namin, Panginoon, sa mga pakana ng kadiliman sa buhay namin, Panginoon, na kami ay magiging malakas, magiging matatag, Panginoon, sa bawat oras ng buhay namin. Thank you, Lord, sa dakila mong pag-ibig na patuloy mo, Ama, na pinadarama sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin sa umagang ito, ikaw, Lugad, ang patuloy na yung guidance at protection palagi, Lord, ang ipagkaloob mo sa iyong mga lingkod, lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, na tinawag, Panginoon, sa iyong ubasan. Dalangin po namin, patuloy mo sila na samahan sa buhay ni Pastor Franklin Piniti, sa buhay ni Pastora Nelia, sa buhay ni Pastor Nilo, sa buhay ni Pastora Bergie, ni Pastor Ramil, Panginoon, Pastor Sherwin, Pastor Juan, Panginoon, at iba, at si Pastora Lynn, Ermino, Panginoon, Pastora Chiri, Pastora Teri, lahat ng mga kapastoran, ugad, na tinawag mo, Panginoon, sa CLGF o hindi man sa CLGF, basta sila ay naglilingkod na ang tinataas nila, yung pangalan ni Kristo. Lord, patuloy mo po sila samahan, guidance at protection palagi, Lord God, ang ipagkaloob mo sa iyong mga lingkod
lingkod na ito, patuloy na bayong kalakasan, kalusugan, Panginoon. Salamat sa anointing na patuloy, Panginoon, na binubuhos mo, Panginoon, sa iyong mga lingkod na ito, sa bawat pagtayo nila, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon, danangin po namin na patuloy na ang mahahayag, Panginoon, sa mga lingkod na ito, yung kaluwalhatian ng iyong pangalan, Panginoon Jesus. Salamat sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, O God, patuloy mo silang katagpuin, lalo na yung pagpunta ni Pastora Nelia, Panginoon, sa India ngayong December 15. Ngayon pa lang, O God, pinasasalamatan na namin ang provision, Panginoon. Alam namin na ikaw ay Diyos na mayaman, makapangyarihan ka, Panginoon. Hindi mo hahayaan, Panginoon, ang yung team, Panginoon, ni Pastora Nelia na pupunta ng India, mapahiya, kundi thank you, Lord, sila itataas mo, gagamitin mo sila may tili doon sa lugar na yan, Panginoon, Lord. na marami po doon ma-release up na mga tao, Panginoon, patungo sa pagkakilala sa iyo, patungo sa liwanag, Panginoon, na ipinapangako mo. Lord, salamat. Ngayon pa lang, restoration spiritual, O God, ang ipagkaloob mo sa mga tao doon sa India, Panginoon, na ang bawat makakarinig, Panginoon, ng mensahe, Panginoon, na lalabas sa bibig ng iyong lingkod na ito, Panginoon, ay lalaya po sila, Panginoon, sa kadiliman, lalaya sa kahirapan, lalaya sa sakit at karamdaman, lalaya sa kaguluhan, Panginoon. Thank you, Lord. Gamitin mo sila mouthpiece, Panginoon, doon sa lugar ng India, sa pagpunta nila, Panginoon, at lahat ng mga pangangailangan nila ay declare sa pangalan ni Jesus na ito'y tinugon muna, tinagpo muna, dandil na, Panginoon, ang lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maging ang mga online viewers, Panginoon, thank you, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain, yung mga online viewers, yung mga silent viewers, dalangin po namin, Lord God, ikaw, Lord God, ang patuloy na manguna sa kanilang mga buhay, guidance at protection, Lord, ang ipagkakaloob mo sa kanila. Hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan ng isa-isa. Ikaw, Lord God, ang nakakabatid. Thank you, Lord, na yung pananampalataya palagi, O Diyos, ang ilalagay mo sa kanilang mga puso. Patuloy pa kayo magbukas ng mga pintuan, Panginoon, sa mga kapatid namin sa online at sa mga silent viewers, Panginoon. Bubuksan mo mga pintuan, mga pagpapala para po sa kanila, Panginoon, para tagpuin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. At kung mayroon man mga kapatid kami, Panginoon, sa online at sa silent viewers, Panginoon, na nakakaranas ng mga sakit at karamdaman, ay declare sa pangalan ni Jesus na sila po ay binangon muna sa sakit at karamdaman sa pamamagitan ng iyong mga latay, sa pamamagitan ng iyong dugo na naguho sa krus ng Kalbaryo. Sila po ay malaya na sa sakit at karamdaman, malaya na sa kahirapan, malaya sa kagutuman, malaya sa kaguluhan ng pamilya. Thank you, Lord, sa lahat ng bagay, restoration, Panginoon, spiritually, physically, O Diyos, ang ipagkaloob mo sa mga kapatid namin. Iparanas mo sa kanila yung mga bagay na dakila. Iparanas mo sa kanila yung mga kamangha-mangha mong pagkilos, yung mga gawa mo, Panginoon, na kung saan yung dakila mong pangalan ang siyang mataas at matanghal sa kanilang mga buhay. Gagawa ka ng mga testimony, mga himala, Panginoon, na kung saan ikaw, Lord God, ang patuloy na mapaparangalan, Panginoon. Dalangin po namin mga pagpapala, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon Jesus. Promotion, increase, Lord, ang ipagkaloob mo sa aming mga kapatid na sa online, mga silent viewers, mga promotion, increase, Panginoon, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya na may mga trabaho, Panginoon, promotion, increase, Lord. Mga favor, O Diyos, ang hayaan mo na maranasan ng mga kapatid na ito. Salamat po, Panginoon Jesus, sa umagang ito, maging yung mga dinadalangin namin sa umagang ito, yung mga tao, Panginoon, yung mga pinili mo dati na mga kasama namin, Panginoon, ng mga nag-backslide, dalangin po namin, Lord, thank you. Alalahanin mo po sila, Panginoon Jesus. Panumbalikin mo, Lord, ang kanilang mga pananampalataya sa iyo. Gisingin mo, O Diyos, ang kanilang mga puso, Panginoon Jesus. Gisingin mo sila, yung kapangyarihan ng banal mong Espiritu ang mag-blow right now in Jesus' name doon sa mga kapatid namin na nag-backslide. Hindi man namin sila maisa-isa ang pangalan, Lord, kilala mo sila. Kaya patuloy mo silang pakialaman, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na sila'y muli na mauhaw sa iyo, muli na mauhaw, mag-fire ang kanilang mga pusong muli, Panginoon, na magpagamit sa iyo, magtiwala sa iyong magagawa, magtiwala sa iyong kapangyarihan, na ikaw yung Diyos na buhay, na may-ari ng kanilang buhay, na habang sila nabubuhay,
dito sa mundong ito, nararapat lamang na ang buhay nila ay talaga sa iyo, Panginoon, para makamit nilang muli yung buhay na walang hanggan na ipinangako mo, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ng mga kapatid namin, ng mga backslider. Ibabalik mo sila. Tawagin mo ang kanilang mga pangalan right now in Jesus' name. Amen. Tawagin mo ang kanilang mga pangalan isa-isa right now. Itanim mo sila, Panginoon, muli, Panginoon, sa iyong ubasan. Itanim mo muli sila, Panginoon, sa iyong gawain, para sila muli, Panginoon, na magpupuri, magpapasalamat sa iyong luluhod, Panginoon, magpupuri na ikaw yung Diyos na buhay, makapangyarihan, nararapat na tumanggap ng papuri, parangal at pasasalamat. Maging kami, Panginoon, na mga dito po na tumatayo, Panginoon, sa unsay, dalangin po namin lahat ng aming mga sa buhay ni Ate Nuri, ni Ate Celia, Panginoon, David, at ni Ate Junmin, ni Ate Michelle, ni Pastora Nelia, ako, Panginoon, ni Pastora Chiri, maging yung si Liz, Panginoon. Lord, thank you, Lord. Ni Ate Lorna, Lord, Ate Linda, Lord, thank you sa mga buhay namin. Patuloy mo kami nasasamahan, bayong kalakasan, kalusugan, Lord, ang pagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Kasama na doon ang aming mga pamilya, mga anak, mga asawa nila, Diyos. Thank you, Lord, sa pagkilos mo. Thank you, Lord, sa double purpose, o Diyos, na pagkatawag mo sa amin, lulubusin mo, Panginoon, yung pagkatawag mo sa amin, Panginoon, na matupad, maganap namin, Panginoon, yung pinapagawa mo sa amin. Thank you, Lord, sa anointing na patuloy na ibinuhos mo na sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming gamitin, may tili, Panginoon, sa iyong gawain, nang makita sa aming buhay, yung kadakilaan mo, yung kaluwalhatian mo, Panginoon. Salamat sa pagbabago patuloy ng aming mga puso, ng aming mga buhay, makita sa amin, ugad, yung pagkapili mo, makita sa amin yung na talagang kami ay binago mo. Thank you, Lord, sa patuloy na pagkilos mo at sa araw ng bukas, Panginoon. Dalangin po namin sa Sunday service, Lord. Salamat sa pagsama mo, Panginoon. Simula po sa mga worship team, sa mga opening prayer, hanggang po sa mga tatayo sa iyong mga salita. Lord, salamat sa pagsama ng iyong banal na Espiritu, kapuspusan, Lord God, ang ipagkakaloob mo sa bawat tatayo ng church, ng mga lingkod mo, yung kapangyarihan mo, ang maranasan na buhay na Espiritu, ang mararanasan namin, bawat church, Panginoon. Thank you, Lord, na ang bawat church pupunan mo ng mga kaluluwa na magpupuri sa iyo, full house, Panginoon, Lord, ang pagkakaloob mo, yung mga tao, mga nanlalamig, ibabalik mo sila. Thank you, Lord, sa mga dakila mong mga plano, Panginoon, sa bawat isa sa amin, ang siya po, Lord God, ay gaganapin mo. Yung mga plano mo na the best ang gaganapin mo. At ang aming mga anak ay declare promotion increase, O Diyos. Ang ipagkaloob mo sa kanila. Promotion increase. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat naman. Amen. Po, no? Salamat po, general na prayer po yon. So thank you po Ate Celia Sabala. Nandyan pa din. Mula kanina hanggang ngayon, nandyan pa din si Ate Celia Sabala, Ate Lita de la Paz. Thank you po. Acknowledge natin yung nanonood. Ate Lorna Mariano, nandyan din po. Ate Christy Marasigan, Ate Matilde Kahumban-Dilona. Nandyan din po si Ate Junaline. Ate Junaline Diado Alegre. Kumusta ka na, Mars? Hallelujah. So, si Pastora Cherry, nandiyan pa din si Ate Chingfong. Ate Chingfong, your health na. Ate Rosita Andres, your health. Lord, Amen. Amen. Hallelujah. 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 Sa Ate Jessica, nandiyan pa din si Ate Jessica. Amen. Lord, salamat po sa mga pagsuporta dito sa si Lord ang sinuportaran natin, kay Ate Tess Robinyol, kay Brother Raul Kawilan, nandiyan din po. Salamat sa Panginoon at panalangin natin yung araw na ito ay conference 22, di ba? Oo. Conference ni Pastor Nilo. Pastor Nilo, tayo po yung Lord, umaten. hallelujah. Salamat po. Lord, salamat po sa kapangyarihan mo, Panginoon, na gumagalaw, kumikilos po, Panginoon, sa gawaing ito ng Women's Conference na sa pangunguna ni Pastor Nilo. Salamat po, Panginoon, dahil sa Awakening of Revival, Lord. Salamat po sa lahat na darating at lahat ng mga nakaplano na ngayon ay hindi na mahadlangan, Lord. Yung mga babae na darating sa mga malayo pang lugar, galing pa sa Calatagan, Batangas, sa Mindoro, sa Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga Canadian na nandyan pa din. Ingatan mo yung mga nag-access man. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Kay Ate Tintilo, thank you din po. Nanood din po siya. Thank you, Lord. 1,000 folds return sa mga lahat ng pinatanim dito, ng mga nagtatanim,
Lord, Panginoon, ang nagtatanim ay ahani din po, Amen. Panginoon. In the name of Jesus, Hallelujah. Lord, all glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord. Salamat sa pag-iingat mo sa aming lahat, sa covering of your blood, mula sa umagang ito hanggang mamaya, hanggang pagdating namin na ngayong Lunes, Panginoon, at sa mga natitirang mga taon pa, mahabang taon pa sa aming buhay, gagamitin mo pa kami mightily, Lord, for your glory. Salamat kami malusog, masiglam, walang sakit karamdaman, Panginoon, at kami po Amen. pinagpala, Panginoon. All glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Shalom, shalom. Ano? God bless you, everyone. Hindi man Jerry. Mandi na naman ating kuha. Amen. Thank you. Shalom po. Shalom. Thank you. Bye-bye. Picture pa. Shalom. Oh, bye-bye, Ate Michelle. Bye-bye. Salamat po. Shalom, everyone. God bless you.